Isang magandang umaga at mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat. Medyo nagka-problema po sa signal, pero ang Diyos ay nanatiling mabuti po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos na matatagpuan sa Unang Hari, chapter 17, verse 14. Ayan, sinasabi po ng salita ng Diyos, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel. Hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Muli po ay binabati ko po ang lahat na nakakapakinig at nakakapanood ng FB Live na ito. Ang FB Live po ay from Marinduque, Maranlig Door of Faith Church, sa pangunguna po ng aming Pastor Alex at si Pastora Rebecca Masaredo Quejada. Sumandali po tayong manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa umaga na taglay namin ang kalakasan, Panginoon, at pag-asa na nagmumula sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang pag-aaral ng inyong mga salita. Ano man ang natatagpuan niyo pang karumihan, kasalanan, patawarin niyo po kami, linisin, at naniniwala po kami, Panginoon, na may gagawin kayo sa buhay ng bawat isang ngayong araw, Panginoon. Salamat, O Diyos, ang maayos na signal ay aming dalangin din at hinihiling, Panginoon, sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Bigla pong humina ang signal, pero ang Diyos po ay mabuti at tapat. Salamat po sa Diyos. Ang ating po pag-aaral ay mula sa Unang Hari 17, chapter 17, at yung key verse po natin ay binasa natin sa 14. Unang Hari 17, verse 14. So, mag-start po tayo sa background po ng ating pag-aaral. Ayan, pinamagatan ko po itong God's provision never runs out. God's provision never runs out. So, si Elias po ay, kung mababasa po natin sa Unang Hari, chapter 17, ay isang propeta ng Diyos na may importanteng misyon. Siya po ay sinugo upang sabihin kay Haring Ahab ng Israel na magkakaroon ng matinding tagtuyot sa mga darating na taon. At habang binabasa ko po ito sa Unang Hari, chapter 17, bago pa mag-chapter 17, nakita ko po doon, nabasa ko po na si Haring Ahab ng Israel ay 22 years na namuno sa bansang Israel. At siya ay naging napakasama, mas masama pa siya sa mga naunang hari sa kanya, si Haring Ahab. At ang cause po ng matinding tagtuyot ay idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi si Haring Ahab po ng Israel ay gumawa ng masama sa paningin ni Yahweh, higit na masama kaysa mga naunang hari. Pinakasalan niya si Jezebel na anak ni Etbaal na hari ng Sidon, ang babae na nagdala sa kanya sa pagsamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Gayon din sa mga Israelita, siya yung naghikayat upang sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. At nagpatayo rin siya ng templo at altar, at pinatayo rin niya ang ribulto nitong Diyos-Diyosang ito na pati ribulto ni Asherah. So yun po, si Haring Ahab ay si Elias ay inutusan ng Panginoon upang sabihin kay Haring Ahab na magkakaroon ng matinding tagtuyot sa mga darating na taon. So, ang mga Baal worshippers po, sila ay naniniwala na ang kanilang Diyos ay may kontrol sa kalikasan, sa ulan, sa ulap. So, sa pahayag ni Elias, para na rin yung sinabi na, tingnan natin kung sino talaga ang may kontrol ng kalikasan. Siyempre po, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, nagkaroon si Elias ng boldness para sabihin yung mensahe na mula sa Panginoon
na hindi magkakaroon ng ulan hanggat hindi sabihin ni Yahweh. At ano po yung mga epekto ng tagtuyot o na hindi pag-ulan? Una po syempre ay sa agrikultura at pagkain, pag natuyo ang mga pananim. Syempre, ikalawa po, magkakaroon ng kakulangan sa tubig. May epekto rin sa kalusugan ng tao, pati ng mga hayop. Yan. Sa kapaligiran, may epekto rin po. At higit ay sa ekonomiya, magtataasan ang mga presyo ng mga produkto. So mararanasan ng mga tao yung matinding kahirapan. Pero nakakatuwa po dito, habang binabasa ko yung chapter 17 ng unang hari, ay nakita kong pinangalagaan ng Diyos si Elias. Ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanyang anak. Pinangalagaan ng Diyos si Propeta Elias. At ang nakakatuwa, una, ang uwak sa batis ng karit, ang siyang nagdala sa kanya ng pagkain, umaga at gabi. Nandun yung provision po ng Panginoon. So, noong magkakaroon ng matinding tagtuyot, inutusan ni Yahweh si Elias na umalis at magtago sa batis ng karit. Ang English po ay cherith. Ang ibig sabihin po nun ay separation. Ito'y isang lugar na hiwalay at mahirap puntahan. So sa panahon po na matindi ang kasamaan ng Israel, pagsamba sa Diyos-Diyosan, the Lord separated Elijah. So tayo din pong mga believers, we are to be in the world but not of the world. So magkaiba po yun, being in the world but not of the world. Being in the world means we go to work, have relationships, and we do everyday things. But being of the world, hindi dapat nating hinahayaan na maimpluwensyahan tayo ng pananaw, ugali, kahit pananamit, pag-iisip, pananalita ng mundong ito. Instead ay mamuhay tayo ayon sa nais at kalooban ng Diyos. So yun po yung nangyari kay Propeta Elias. Habang ang Israel ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nagpapakasama, sineparate siya ng Panginoon sa isang lugar na mahirap puntahan. Ito po ay sa batis ng karit. At sinabi ng Panginoon na ang maiinom niya doon ay yung tubig sa batis at saka ang magdadala sa kanya ng pagkain ay ang isang uwak. Ang mga uwak. Napakabuti po ng Lord. Umaga at hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. At kilala naman po natin ang hayop na uwak. Ito po'y marumi, makasarili at matakaw. Ngunit ng utusan ng Panginoon, naging masunurin. At dumating yung time na ang batis ng karit na kanyang iniinuman ay natuyo na rin. Binigyan ng Diyos si Elias ng panibagong direksyon. Mapabasa po natin sa chapter 17. Binigyan ng Diyos si Elias ng panibagong direksyon. At sinabi ng Lord, pumunta ka sa Sarepta at pakakainin ka ng isang balo. Kaya umalis po si Elias doon at pumunta sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Gaya ng inuutos ni Yahweh, sapagkat sinabi ni Yahweh na papakainin siya doon ng isang babaeng balo. Ayan. So ito pong babaeng balo na ito sa Sarepta ay nakatira sa lupain ng Sidon, sa tinubuang bayan ni Jezebel. At dito inutusan si Propeta Elias ng Panginoon na pumunta upang pakainin siya ng isang byuda. Ito pong balo na nasa Biblia ay may other God kasi nga siya ay lumaki sa tinubuang bayan ni Jezebel, na si Jezebel yung napangasawa ni Haring Ahab na nagdala sa kanya, nag-impluwensya sa kanya upang sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Pero dun siya dinirect ng Panginoon, dun yung binigay na direction ng Panginoon kay Propeta Elias upang tugunan ang pangangailangan ng propeta. At yung balo po dito sa Biblia, inutusan ng Diyos si Elias, nakita niya yung balo, ito'y namumulot ng panggatong
upang magluto ng huling tinapay na kanilang pagsasaluhan ng kanilang anak bago sila mamatay. So, ang nangyari, si Elias po ay humingi sa babae ng maiinom, then sinabi niya na, ipagluto mo na rin ako ng kaperasong tinapay. Pero ang sabi ng babae, saksi si Yahweh, ang inyong buhay na Diyos, na wala na kaming tinapay. Meron pa kaming kaunting harina at ilang patak na langis. Namumulot ako ng panggatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. So alam naman po natin kapag balo na wala ng asawa, wala ng ibang inaasahan, at siya yung nagbubuhay na lamang sa kanyang mga anak. At ang natitira na lamang sa kanilang mag-ina ay ang natitirang harina, konting harina at kaunting or kapatak na langis. At ito ay hihingin pa ng lingkod ng Diyos. Kung kayo po yung nasa sitwasyon, ay ibibigay niyo po ba sa propeta o sa lingkod ng Diyos ang hinihinging pagkain? Ito po ay test dun sa balo kung susunod siya. At maniniwala dun sa sinabi ng propeta at sinabi ng Panginoon. Kasi sinabi ni Elias, propeta Elias, sa 1 King, chapter 17, verse 13, sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, pumunta ka na at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang maliit na tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo. Chapter 14, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin na ni Yahweh ang ulan. Purihin po ang Panginoon, napaka-promising at nagbibigay ng assurance yung word ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Elias. At ito'y test sa balo, kagaya nga sinabi ko kung susunod. At nakakatuwa po dahil ginawa ng babaeng balo yung utos ng propeta. Pinagluto niya si propeta Elias at hindi naubos ang kanilang pagkain mag-ina sa loob ng maraming araw. Andun yung provision ng Panginoon nag-uumapaw, hindi naubos ang harina sa lalagyan at hindi rin natuyo ang langis sa silgan tulad ng sinabi ni Yahweh. Napakabuti po ng Panginoon. Minsan tayong tao, kagaya ng balo, dinedepende natin yung ating buhay, yung magiging tagal ng ating buhay sa kung anong meron tayo. Halimbawa ay isang kilong bigas na lamang ang natitira sa aking lalagyan. Paano ako makakasurvive sa isang linggong ito? Or ito na lamang ang natitira kong pagkain. Lalo na at napakamahal po ng bilihin ngayon. Nagtataas sa pagtaas ng gasolina, pagtaas ng transportasyon, pagtaas ng mga produkto ng mga bilihin dahil sa nangyayaring gera sa ibang bansa. Pero ang Diyos po ay mabuti at nagpo-provide po siya ng lahat ng pangangailangan. At huwag natin idepende ang ating buhay sa kung anong meron tayo, kundi umasa tayo ay sa provision na nagmumula sa Panginoon. Provision na nagmumula sa Panginoon. Sabi nga ay kapag nag-tap tayo on God's resources, we are tapping into an unlimited blessings or supply. At ang sekreto po ay we give what we have. At mag-obey tayo sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kung may conviction ng Holy Spirit, kahit na ito na yung last na natitira na lamang sa atin, tapos sinabi ng Panginoon na ibigay mo ito sa lingkod ng Lord, ibigay mo ito sa nangangailangan, we have to obey po dahil nakita natin sa buhay ng babaeng balo na hindi sila pinagkulang, hindi sila pinabayaan sa panahon ng matinding tagtuyot, panahon ng kahirapan, hanggang sa hindi sumasapit ang ulan, nandun yung provision na pinagkakaloob at binibigay ng Panginoon sa kanila. At sabi nga niya, yung pagsasaluhan nila nung araw na dumating yung propeta, last na yun. But God asked for their last. At yun ay, sinustain sila hanggang sa dumating at sumapit muli yung ulan.
na sa bansang Israel. Salamat po sa Panginoon. Trusting God, it's about trusting God even when our resources are at their lowest. Kahit na konti na lamang ng ating pinagkukunan, pero we have to trust God because the Lord can make it multiply. Dahil ang Diyos po natin ay tapat, ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay. Siya yung Diyos ni Elias na buhay. At sabi nga nung babae dito, di ba, sa ating binasa, saksi ang Diyos niyong buhay. Ibig sabihin, naririnig na rin ng babaeng balo yung ginawa ng Diyos, na kabutihan ng Diyos, yung tungkol sa Diyos ni Elias. At nung na-experience pa niya yung katapatan at provision ng Panginoon, talagang ang Diyos ay buhay. Siya ay Diyos na nagpo-provide, Jehovah Jireh. Kaya salamat po sa Panginoon, ang gagawin lang talaga is to obey and to trust the one who promised. The one who promised is faithful. Ang Diyos po natin ay tapat. Kaya sino-sino tayo sa mga karakter na nabanggit sa ngayon? So, si Elias na may priority niya ay ang misyon ng Lord. Sumusunod siya kahit saan sabihin ng Panginoon, kahit saang direksyon siya dalhin ng Panginoon. Kahit mahirap, sumusunod siya. Ang misyon niya ay ang pinapagawa ng Panginoon sa kanya. So may mga lingkod din po tayo na araw-araw lumalakad sa pagmimisyon, kahit na hindi alam kung saan kukuha ng ipapangtustos, lalo ngayon po, kagaya sinabi ko, nagmahal ang gasolina, pupunta sa gawain ng Panginoon, paano ang pamasahe, paano ang pag sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa isang lugar na yan, ipanalangin mo yung taong ito. Pero sumusunod po ang mga lingkod ng Panginoon, kagaya ni Elias. At nakita natin, grabe yung supernatural provision ng Panginoon. Kaya niyang utusan kahit na ang unexpected na nilalang isang uwak upang pakainin ang kanyang lingkod. Gagamit siya ng iba't ibang kaparaanan upang i-provide ang pangangailangan ng kanyang mga anak. So, nabubuhay ang kanyang mga lingkod sa pangangalaga ng Diyos. At ang sarap na may Ama tayo na sa langit na kayang i-provide lahat ng ating pangangailangan. Basta ang gagawin lang natin is sumunod sa kanyang pinapagawa. Yun ang misyon, maging misyon. At sa panahon na sineparate ng Diyos si Propeta Elias, yun yung time din na inilaan niya para yung kanyang spiritual na buhay, para manalangin, mas manalangin. Ganon din po tayo kapag may mga situation na nararanasan tayo. At kailangan ang gawin natin is laging manalangin, magtiwala sa Panginoon, kagaya ng ginawa po ni Propeta Elias. Kasi napatunayan niya dun sa mga pangyayari na yun, na ang Diyos talaga ay nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Pagtitiwala at paglalaan ng Diyos sa panahon ng kakapusan na nasa Panginoon ang pag-asa. At may gantimpala kahit nasa gitna ng kahirapan. At ang pagkain o probisyon na pinapadala ng Panginoon ay nagpapakilala ng katapatan ng ating Diyos. Papakilala ng katapatan ng ating Diyos. So, magpatuloy lang po tayong sumunod sa pinapagawa ng Lord. At ang uwak, so kung ang Diyos ay nagpapadala ng hindi literal na uwak, may mga tao siyang ginagamit upang i-bless ang buhay ng iba. So kung inuutusan tayo ng Lord na gawin ito, magbigay sa lingkod ng Lord, magbigay sa taong ito ng nangangailangan, tayo yung uwak, hindi literal na uwak, kundi yung taong gagamitin ng Lord upang i-bless at punan yung pangangailangan ng iba. Lalo na pag nangungusap ang Holy Spirit, na huwag tayong magmatigas, ibigay natin yung para sa taong gustong i-bless ng Lord. Dahil tayo naman ay katiwala lamang ng ating mga meron tayo. Kaya,
isang uwak ay blessing, kahit na ang mga unbeliever, kahit na ang mga hindi mo ina-expect na tutulong sa iyo, kayang kausapin ng Lord upang i-provide ang ating pangangailangan. At minsan nagiging din tayo, babaeng balo, hindi literal na nagiging balo, kundi yung meron tayong sapat at meron tayo ngayon. Ayan. Ngunit umaasa tayo sa provision ng Lord para sa bukas. At tinetest ng Lord yung ating faith, yung ating kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Panginoon. Pero sabi nga sa Matthew 6:26, nakakatuwa yung babaeng balo na sumunod siya sa Panginoon, na hindi siya nag-alinlangan na ibigay yung last nila na pagkain para sa lingkod ng Lord. At nakilala niya na ang Diyos talaga, Diyos ni Elias at ang Diyos ng Israel ay Diyos na nagpo-provide ng pangangailangan. Sa Matthew 6 verse 26 po, sinasabi po ng salita ng Diyos dito na masdan ninyo ang mga ibon. Ayan, sa sino mang nag-aalala, para sa bukas, dahil sapat lamang ang meron ka sa ngayon. Sinasabi po sa Matthew 6:26, masdan niyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kayo nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sabi pa sa verse 27, sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Ang tao po ay sadya talagang mababalisahin. Ngunit kapag ang Diyos po natin ay nabasa natin ang salita ng Diyos, in-apply natin ito na nga, oo nga, sino tayo upang mag-alala? Na pinapangalagaan tayo ng Ama natin na nasa langit. Kung ang mga ibon nga pinapakain ng Diyos, tayo pa kaya, higit tayo ng mahalaga kaysa sa mga ibon. Kaya ang Diyos po natin ay maglalaan at magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Sabi sa awit 23 verse 1, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Bilang panghuli po, tayo ay tinuturuan ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Maging blessing sa iba na nangangailangan. At tinuturuan tayo na i-activate ang ating pananampalataya na sa kabila ng kahirapan, mayroong blessing. Mayroong ginagawa ang Diyos. Bilang panghuli po, ang Diyos ay hindi limitado ang ekonomiya. Nararanasan man natin ngayon yung inflation, pero ang Diyos hindi siya apektado ng inflation. Hindi siya nauubusan ng paraan upang maglaan. Sa buhay ng bawat isa sa atin, nananatili ang Diyos na tapat. At hindi siya nagkukulang. Kagaya ng lingkod niya si Elias, tayo ay pinapalangalagaan ng ating Panginoon. Basta sundin lamang natin ang pinapagawa ng Lord, ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa time na nakakaranas tayo ng sinusubok ang ating pananampalataya, na parang kulang, ang Diyos ang maglalaan. Lagi lang po tayong manalangin. Lagi i-spend po natin yung time na ito para mas mapalapit po sa ating Panginoon. Basahin ang salita ng Diyos kasi kapag naka-root po tayo, we are rooted in the Word of God. Tayo po ay, ang magpapalakas sa atin ay yung mga pangako ng Diyos sa Biblia. At imbis na mag-alala, tayo ay mas magtitiwala sa ating Panginoon. Yan, manampalataya sa sinasabi ng Diyos. Panghawakan po natin ang sinasabi ng Diyos. Magtiwala tayo na ang Diyos ay nagpo-provide. He is Jehovah Jireh. Kung ang Diyos ang naglalaan sa lahat ng pangailangan mo. Kaano man ka-imposible, ang Diyos po natin ay hindi kailanman bumibigo. Magtiwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos at ang Diyos ang maglalaan. Kaya anuman kapatid ang pangangailangan mo ngayon, sinasabi ng salita ng Diyos, napakarami nangyayari sa panahon ngayon sa paligid, tumataas ang mabilihin, ang gasolina, lahat ng mga pangangailangan ng tao ay parang humihigpit na sinturon. Ngunit ang Diyos po natin ay mabuti. Kapag nag-tap tayo sa resources ng Lord, we are tapping into an unlimited blessings na ang Diyos na nagpo-provide. At tayo hindi mauubusan. Bubuksan ng Diyos ang durungawan ng langit upang i-provide ang lahat ng ating pangangailangan. At yan po ay proven and tested sa buhay ko.
kahit na sinasabing parang magkukulang ka na sa budget, pero pag ibigay mo yung para sa Panginoon, yung tithes, ang Diyos po talaga yung nagpo-provide ng lahat ng pangailangan. Wala siyang hindi kayang gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. At salamat sa Lord, ang pagtuturo niya, sa mensahe niya, huwag tayong mag-alala. Bagkus magtiwala tayo sa magagawa ng Panginoon, umasa tayo na ang Diyos ay magpo-provide na lahat ng ating pangangailangan. Because God's provision never runs out. He is more than enough. He's our great provider, Jehovah Jireh. Kaya salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin, O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami patawarin niyo, O Diyos, kung mayroon sa sitwasyon sa buhay namin na kami nag-aalala, Panginoon, para bukas. Nag-aalala kami, Panginoon, para sa mga susunod na araw, ano ang magiging buhay namin. Nagre-remind kayo, Panginoon, sa pamagitan ng inyong mga salita na kami magtiwala sa inyo, O Diyos, sa inyong magagawa, sa kaya inyong i-provide sa aming buhay. Dahil kayo, O Diyos, yung may likha ng lahat, kaya niyong buksan ng durong araw ng langit upang pagpalain ng inyong mga anak. Tulungan niyo po kami at turuan na magtiwala sa inyo at manampalataya sa sinasabi ng inyong mga salita. Salamat, O Diyos, patuloy kayong kumilos at mangusap sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo ang inyong mga lingkod na walang sawa, Panginoon, na lumalakad ng misyon upang tupdin ang inyong kalooban, Panginoon. Naniniwala po kami na kayo ang nangangalaga sa kanila. Kayo nagpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. At pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga ginagamit niyo, O Diyos, upang i-bless ang iba, Panginoon, yung mga hindi literal na uwak, upang i-bless, Panginoon, ang ibang nangangailangan. Sumusunod, Panginoon, sa conviction ng Holy Spirit. Patuloy na pagpalain niyo po sila, Panginoon. At yung mga nakakaranas ng kapusan, Panginoon, at pag-aalinlangan, patuloy na likhaan niyo po, Panginoon, ng malaking pananampalataya. Salamat, O Diyos, dakila kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayong Diyos na naglalaan sa panahon ng kakapusan, mas nakikita namin, Panginoon, yung supernatural power niyo, Panginoon, yung blessings niyo, yung biyaya niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya purihin kayo sa inyong pinakamataas na pasasalamat, pagdakila, parangal sa pangalan ni Jesus. Amen.